Dinalaw ni Pablo si Santiago. Pagdating namin sa Jerusalem, malugod kaming tinanggap ng mga kapatid. Kinabukasan sumama kami kay Pablo at dinalaw namin si Santiago. Naroon din ang mga namumuno ng iglesia sa Jerusalem. Pinati sila ni Pablo at ikinuwento niya ang lahat ng ginawa ng Diyos sa mga hindi Hudyo sa pamamagitan niya. Nang marinig nila ito, nagpuri silang lahat sa Diyos at sinabi nila kay Pablo, "Alam mo kapatid, libo-libo ng mga Hudyo ang sumampalataya kay Jesus at silang lahat ay masigasig sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Nabalitaan nilang itinuturo mo sa mga Hudyong nakatira sa ibang bansa na hindi na nila kailangang sumunod sa kautusan ni Moises. Sinabi mo raw na huwag na nilang tuliin ang kanilang mga anak o sundin ang iba pang kaugalian nating mga Hudyo. Ngayon, ano kaya ang dapat mong gawin? Sapagkat siguradong malalaman nila na nandito ka. Mabuti siguro'y gawin mo ang sasabihin namin sa iyo. May 4 na lalaki rito na may panata sa Diyos. Sumama ka sa kanila at gawin ninyo ang seremonya sa paglilinis ayon sa kautusan. Bayaran mo na rin ang gastos nila sa seremonya para makapagpaahit din sila ng kanilang ulo. Sa ganitong paraan malalaman ng lahat na ang balita na narinig nila tungkol sa iyo ay hindi totoo dahil makikita nila na ikaw din ay sumusunod sa kautusan ni Moises. Kung tungkol sa mga hindi Hudyong sumasampalataya kay Jesus, nakapagpadala na kami ng sulat sa kanila tungkol sa aming napagkasunduan na hindi sila kakain ng mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan o dugo o karne ng hayop na namatay na hindi tumulo ang dugo. At iwasan nila ang sexual na imoralidad. Kaya kinabukasan, isinama ni Pablo ang 4 na lalaki at isinagawa nila ang seremonya ng paglilinis. Pagkatapos, pumunta si Pablo sa templo at ipinagbigay alam kung kailan matatapos ang kanilang paglilinis para maihandog ang mga hayop para sa bawat isa sa kanila.